What's up guys? Some storylines lang kasi medyo maraming headline and quick look lang natin. First is yung memo ng PBA sa TNT patungkol kay Bol Bol. So after kasi ng laro nila kontra NLEX is nag-refuse ito na magpa-interview sa best player of the game. And obligasyon niya naman talaga yun na harapin kasi best player kay. Kumbaga as a professional na lang, 'di ba? Nakita rin natin sa mga video na kahit mismo si Jolas ay hindi makumbinse si Bol. Pero Coach Shot pinagtanggol naman kasi nag-a-adjust nga daw dito sa bansa na sobrang superstar ang tingin sa kanya. And syempre yung pangalan niya na alam niya rin sa sarili niya na humor ng mga Pinoy. And meron din ako nabasang comment. I don't know if it's true. So palagay nating rumor. One time daw is narinig nilang pinagtitripan ni Halalon at Kubuntin ang pangalan ni Bol Bol sa isang workout na magkasama pa sila. And context lang din, ganyan na talaga siya before sa NBA. Kaya nga palipat-lipat rin siya ng team and ayun yung mga na article sa kanya na uncoachable, yung main reason and lack of effort na rin. But he needs to embrace kung ano siya dito sa Pilipinas, yung kanyang popularity. Babawi yung TNT kasi sa kanilang media page is magkakaroon sila ng question and answer portion para kay Bol Bol. So, check nyo yung Facebook nila and magtanong na rin kayo doon. Another news para sa TNT ay sinay nila ang kanilang rookie from Ateneo na si Sean Ketevis. Third round draft pick nila ito. Pero matagal na sa kanila bilang practice player kasama sina Evan Nava at si Joe Celso. Kahit hindi pa nga siya nag-a-announce na magpapadraft is sa kanila talaga nagpa-practice. So nakakatakot lang baka gawing trade piece or baka may trade bigla kaya nagsasign na ng mga players. Next, para naman sa Macau Black Knights is nagpalit sila ng head coach with Marcus Elliot. 41 years old pa lang and familiar sa ibang Pilipino kasi naging teammate niya ito ni Stan Hardinger sa Hong Kong Eastern Lions. 2 years silang magkasama dyan and in fact si Elliot ay isang ABL MVP. Meanwhile si Garrett naman ay hindi siya aalis ng team kundi magiging team director of player development. Mukhang gusto talaga nilang mag-represent pa ng maraming liga and 'di ba may rumor nga na interesado silang maging mainstay sa PBA. So sa Sabado ang kanilang laban kontra sa Magnolia. Next, kailan nga babalik si Juan Gomez de Leaño? So walang timetable pero konting time na lang dahil natamo niya nga ito kontra Terferma, bone contusion, and according to the team is wala pa rin siya kontra Ginebra sa Linggo. Sayang naman yun, inaantay pa naman ng mga tao yun eh. Kasi nag-build siya ng story sa dalawang team na yan pag nagtapat eh. Diba? Naging maganda pa para sa liga yung mga actions nila, yung paamoy-amoy na celebration. Kasi aabangan mo talaga kung ano ulit yung gagawin ni Juan kontra Ginebra. May asaran ba? So, ano yung mangyayari kay Raymond Aguilar kapag pinasok siya? Pero usually mga 1 week lang yung ganyang injury pero masakit pa rin daw eh. Sana gumaling na sa Sabado eh, no? So please, gusto naming mapanood ang Juan kontra Ginebra. Tsaka sinabi niya sa Spin.ph na gusto niya rin syempre na maglaro. Mas gusto niya lang na gumaling ng kusa kaysa mag-pain reliever. Lastly, kailan nga ba ang tapatan ni Bol Bol at Junmar Fajardo? Sa Sabado na nga ito sa Araneta and for sure, hindi pa magpapalit ng import ang SMB kasi yan yung purpose nga nila eh. Bakit big man yung kinuha nila at mahaba? Para merong match up kay Bol Bol at hindi ma-expose si Fajardo or pwedeng sabihin nating mapagod. Pero si Abay, sabi niya sa Spin.ph is gagawin niya daw yung best niya kung matapat sa kanya. Pero sana mas marami pang match up yung dalawa eh, no? Kasi yan din yung inaantay ko eh. Kahit kayo din naman siguro na kung ano yung magagawa ni Fajardo kontra kay Bol Bol, di ba? Or kung postehan niya si Bol Bol, yun yung inaantay ko eh. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.